we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Alitan ng dalawang tricycle driver na uwi sa paluan ng tubo. Mga pasaherong magsisiuwian sa mga karatig probinsya. Dagsana sa ilang bus terminals. Pagtatanghal ng Grand Penitensya at Pabasa isinasagawa ngayong Semana Santa. At makibisita iglesia sa iba't ibang simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dagsana sa ilang bus terminal sa Dagupan City ang mga pasaherong magsisiuwian sa mga karatig probinsya. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito, tuloy-tuloy na yung pagbiyahe ng mga bus papunta sa iba't ibang mga probinsya. Alas 10 ng umaga kanina, ganito na ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Dagupan City. Pila na ang mga pasaherong pauwi sa probinsya ng Zambales. Mula pa sa Baguio City si Aling Rosalinda, inagahan niyang pagbiyahe ngayong araw sa pagbabaka sakaling kaunti pang pasahero. Medyo mahabang pila, mahirap. May mga luluwas din pa Maynila, gaya ni Mang Renato. Kasama ang mga apo, babiyahe sila sa Maynila para makasama ang mga kaanak ngayong bakasyon. Mahigit 2 oras na raw sila naghihintay ng bus. Ahirapan ako. Parami tao hanggang mamaya. Simula ngayong araw, inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal. Suspendido na ang 30 minutes interval sa biyahe ng mga bus. Extended na rin ang last trip papunta sa Baguio City at Zambales. Tiniyak ng pamunuan ng ilang bus companies na sapat ang bus unit na babiyahe ngayong Semana Santa. May mga ginawa kaming paraan para matugunan pa yung may magamit. Gaya nung yung nag-apply kami ng special permits para yung ibang units namin sa ibang ruta, nagagamit din namin sa... Nagpaalala naman ang Land Transportation Office sa lahat ng mga motoristang babiyahe ngayong Semana Santa. Siguraduhin kondisyon ng mga sasakyan. Iwasan din ang pagbiyahe ng nakainom ng alak at walang sapat na tulog o puyat. Importante ring tiyakin na hindi overloaded ang mga sasakyan para makaiwas sa anumang disgrasya. Chris, sa mga oras nga na ito, pila-pila pa rin yung mga pasahero dito sa bus terminal. Ipakita ko lamang yung sitwasyon. Actually, simula pa kaninang umaga, ganyan na karami yung mga passenger. Sila yung mga babiyahe actually papunta sa probinsya ng Zambales. Kung kaninang umaga ay meron pang 20 hanggang 30 minutes na interval na ipinapatupad. Ngayon, umaabot na lamang sa 5 hanggang 10 minutes, pinapayagan ng makabiyahe papunta sa kanilang destination yung mga bus units. Samantala, Chris, ang panawagan ng LTO sa mga babiyaheng motorista, i-check maigi yung kanilang mga sasakyan, make sure na kondisyon at para hindi makalimot, tandaan maigi yung blow bagets. Well, yung letter B, battery, letter L, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, maging yung kanilang gulong o yung kanilang mga tire ng kanilang mga sasakyan ay mahalagang i-check din. At syempre, i-make sure na bago bumiyahe, kondisyon ang inyong mga sarili. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kasado na ang LX at SCTEX Management sa inaasahan ding paglobo sa volume ng mga sasakyan ngayong Semana Santa. Mula sa 300,000 vehicles na dumadaan sa North Luzon Expressway, posible itong madagdagan ng 10%.
gayon din sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Simula ngayong hapon, naranasan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa NLEX na asahang tatagal pa hanggang Huwebes ng madaling araw. May 1,500 naman na additional personnel na itinalaga sa kahabaan ng NLEX at SCTEX para umalalay sa mga motorista. Paalala naman sa mga bibiyahe, ikondisyon ang sarili at sasakyan, loadan ang RFID at magbaon ng mahabang pasensya. Mga kapuso, sa gitna ng maalinsangang panahon, posible ang pag-ulan sa ilang panig ng bansa ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa forecast ng Pag-asa, easterlies ang makakaapekto na weather system sa silangang bahagi ng bansa. Easterlies din ang maghahatid ng maulap na kalangitan, rain showers at thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Habang ang nalalabing panig naman ng bansa ay makakaranas din ng isolated rain showers, thunderstorms at maulap na kalangitan, dulot pa rin ng easterlies at localized thunderstorms. Mga kapuso, nakaranas ng hailstorm o pag-ulan ng maliliit na butil ng yelo sa ilang bayan sa Abra. Ito'y sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ibinahagi ni Kimberly Dayan Lopez ang kanyang kuha sa pag-ulan ng yelo sa barangay Damulog, Danglas, Abra. Aliw na aliw sila sa panguuan ng butil ng yelo. Maliban sa bayan ng Danglas, nakaranas din ang pag-ulan ng yelo sa barangay Bacook, Lagangilang at sa barangay Culyong, San Juan, Abra. Tumagal ito ng ilang minuto at wala namang naiulat na napinsala. Samantala, tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Dagupan City ngayong Miyerkules Santo. Ang okra, triple pa ang itinaas. Narito ang report. Lalo pang tumaas ang presyo ng gulay ngayong araw sa Dagupan City. 10 piso kada kilong itinaas sa presyo ng sitaw, talong at ampalaya, habang halos triple naman ang itinaas sa kada kilo ng okra. Nasa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ng okra na dating nasa 70 pesos per kilo. 10 hanggang 15 piso kada kilong itinaas sa patatas, carrots at benguet beans. Mataas ang okra ngayon kasi yung lumalabas mo parang may sakit. Dahil sa mataas na presyo, tingi-tingin na lang muna kung bumili ang ilang mamimili. Kasi mataas kasi talaga pag ganitong Holy Week talagang mataas po ang gulay. Tingi-tingin lang po, ma'am. 20 pesos naman kada kilo itinaas sa presyo ng ilang isda, gaya sa bangus, tilapia at galunggong. Nararanasan na ang mataas na demand gayon sa sari-saring isda. Inaasahang tataas pa ang presyo ng isda hanggang sa mga susunod na araw. Tumaas na po. Halos lahat po ng klase, pati galunggong, tilapia, bangus. Sa Vigan City, nakahilera na sa gitna ng vegan public market ang mga dried fish vendor para sa Semana Santa. Wala raw taas presyo, kaya ilang turistang naengganyo ng bumili. Wala kasi kami mga fried doon eh. Meron man, hindi ganito. Parang syempre, di ba, pag pupunta ka sa ibang lugar, kailangan mo rin mamili ng mga delicacies nila, ganito. Pumwesto na rin ang mga nagbebenta ng niyog na karaniwan ding mabenta sa Semana para sa latik ng kakanin at coconut oil. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, ngayong linggo ay ating ginugunita ang Semana Santa. Isang panahon sa mga Roman Catholic o Romano Katoliko para mag-ayuno. At para gabayan po tayo sa tunay na diwa ng mahal na araw, makasama natin si Reverend Father Gerald Jimenez mula sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Magandang hapon, Father Gerald. Magandang hapon rin po, Sir Chris. Siguro po, manggaling na po sa isang, if I may say, millennial priest. Ano? Yes. Ano po ba ang mensahe po ng ating Holy Week ngayong 2024? Itong isang linggo na ito, parang isang pagninilay natin, kasama ang Diyos sa pag-aalay niya ang sarili niya sa atin sa krus. Kaya tinatawag ditong mahal na araw. Kasi sa linggong ito, pinapakita, inialay ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin, lalo na sa mga pagkakataong ito. Well, i-connect ko lamang po. Recently, nagbigay ng mensahe si Pope Francis, and I quote, "To pause in prayer, the love of God and love of neighbor are one love." Pwede niyo po bang i-explain sa amin ito, Father? Magandang isipin dahil ang ating mahal na Santo Papa ay dapat nating umpisahan sa pagninilay-nilay natin
at primarily sa ating panalangin, sa ating pagdarasal. Pero hindi lang yung sapat ang dasal. Ang dasal, dapat kakibat nito ang mabuting asal. Kasi kung walang mabuting asal sa pagdarasal, nagiging daldal na lang yung dasal. Ano ba yung mga simpleng paraan para ika nga ay maipakita natin yung pagmamahal sa kapwa, yung matibay na pananampalataya sa Diyos ngayon pong Semana Santa? Yung pagmamahal natin, pwede nating maipakita hindi lang sa pagsasakripisyo natin sa iba't ibang bagay. Ang pagmamahal din ay pinaka nadadama sa pagbibigay. Kaya nga sa Archdiocese of Lingayen Dagupan, meron tinatawag na Credo of Stewardship na katuon, giving is the best proof of loving. May mga penitensya o pagsasakripisyo po na nakagawian na ginagawa po yung mga Romano Katoliko. Ano po ang, may tagubilin ba rito ang simbahan? Ano po ang take dito ng simbahan? Ang penitensya kasi ay ang pamamaraan natin na ipapadama natin na tayo nagkukulang sa Diyos. Pero we still encourage yung pagpapakasakit sa katawan physically, Father? Ang tunay na penitensya ay hindi yung dapat nating saktan ng sarili nating physical na katawan. Ang penitensya ay dapat nakatuon hindi lang sa pagsisisi ng mga kasalanan, pero sa pagbabagong buhay. Father Gerald, to end this interview, pwede po bang mag-alay tayo ng maikling panalangin po para sa paggunita natin ng mahal na araw? O Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Nawa ang iyong pagmamahal din na binigay mo sa amin ay may dama namin para sa iba. Para sa lahat ng mga pagsisakripisyo na aming ginagawa, ay may hilang tulad namin ang iyong tunay na diwa sa pag-aalay na aming sarili sa bawat isa. Amen. Mga kapuso, nakasama natin si Father Gerald Jimenez mula sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan. Maraming salamat po, Father. Thank you po. Thank you. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagdami ng mga turista nararanasan na sa Baguio City ngayong Miyerkules Santo. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, matapos ngang maranasan ang maliwalas na panahon nung mga nakarang araw, bigla namang bumuhos ang ulan dito sa Baguio City. Pero ayon sa Pag-asa, tinatawag ito na isolated o localized thunderstorm na dulot nga ng easterlies o mainit na panahon. Hindi naman ito naging hadlang sa pagdating ng mga bakasyonista na nais pa rin ma-enjoy ang mga sceneries, ang klima dito sa City of Pines. Hindi lang mga pasyalan ang naging abala sa dagsa ng mga tao ngayong araw sa Baguio City, kundi maging ang mga bus terminal. Kung may parating, marami rin ang paalis sa lungsod para magsimana Santa sa probinsya. Para makaiwas po dun sa dagsaan po sa uwian po bukas po. Mayroon kaming nadagdag na special permit. Bali 14 bus. Lalo pang kumapal ang turista sa Burnham Park lalo na sa hapon kung kailan malamig ang hangin. Kaya full deployment ang ipinatutupad ng Baguio City Police. Mahigit 100,000 bisita ang inaasahang aakyat sa City of Pines ngayong Holy Week break. Well, makikita nyo sila doon sa, syempre, Holy Week na, places of worship, sa may terminals, and then ito sa 4 or 6 na main point entry dito sa Baguio, like Marcos Highway, to guide them na gamitin na yung vacation lane. Yung vacation lane, yun yung i-guide sila na para hindi lahat papasok ng CBD to address yung traffic nga. Bukod sa traffic, may abiso rin ng PNP kaugnay sa pag-iingat sa mga modus ng mga kawatan, gaya na lamang ng pickpocketing at bag slashing. Pinag-iingat din ang publiko kaugnay sa online booking scam. Para maiwasang maging biktima, bisitahin ang Baguio Visita social media account o website na visita.baguio.gov.ph para sa listahan ng mga lehitimong transient and hotels. Epektibo pa rin ang number coding scheme sa lungsod hanggang sa Biyernes Santo. Lifted lamang ito sa weekend. Chris, mayroon ding ilang lugar dito sa Baguio City na nakaranas ka ng pag-ulan ng yelo o hail. Pero ayon na rin sa Pag-asa, normal lamang ito na nararanasan kapag meron ngang pag-ulan sa gitna ng mainit na panahon. Pero kung sakali daw, ito yung unang pagkakataon na ma-experience itong pag-ulan ng yelo ngayong taon. At sa ordinary naman daw na sitwasyon, itong mga yelo na
naiuulan dito sa Baguio City ay singliit pa raw ng butil ng mais. Samantala payo naman ng Baguio Police sa mga residente dito sa Baguio City na bababa naman para magbakasyon, mag-iwan pa rin po ng mga kasama nyo sa bahay para bantayan ang inyong mga bahay para makaiwas na rin sa kasungan ng akyat bahay. Samantala sa mga kapuso naman natin na aakyat, magiging mahigpit po ang otoridad pagdating sa mga batas trapiko. Bawal na bawal ang illegal parking nang sa ganun nga ay maiwasan itong sobrang pagkabuhol-buhol pa ng trapiko dito sa lungsod. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Iba't ibang simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon pwedeng bisitahin ngayong mahal na araw. At alamin din natin ang sitwasyon sa St. William's Cathedral sa Lawag City ngayong Miyerkules Santo. Silipin natin yan sa live report ni Gab De Luna. Gab? Chris, iba't ibang lumang simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon ang pwedeng bisitahin ng ating mga kapuso na nais magbisita iglesia ngayong Semana Santa. Neoclassical structure ang halos 400-year-old church ng San Agustin Parish sa Lubao, Pampanga. Dinisenyo ito ng Augustinian priest at arkitekto na si Father Antonio Herrera. Gawa sa ladrilyo at bato ang simbahan na pinagdikit ng mortar na maitlog. Ang Metropolitan Cathedral naman ang dinarayo sa City of San Fernando tuwing Semana Santa. Sentro ng altar piece ang imahen ng Our Lady of the Assumption. Sa Apalit, Neo-Renaissance style naman ang St. Peter the Apostle Parish Church na itinayo noong 1590. Agaw pansin ang painting sa dome ng simbahan. Sa Bacolor, sikat ang San Guillermo Parish Church na itinayo noong 16th century. Naging kanlungan ito ng mga Kapampangan sa iba't ibang sakuna, gaya ng Mount Pinatubo eruption noong 1991. Isang Baroque church naman ang Santa Monica Parish Church sa Minalin. Kakaiba ang itsura ng retablo-like facade nito. At sa Guagua, mapapasyalan ng tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines, ang St. James the Apostle Parish Church sa Betis, ay tinuturing din itong National Cultural Treasure. Sa Ilocos Norte, dinarayo rin ang mga lumang simbahan, gaya ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa Bacara, Santa Monica Parish Church sa Sarat, at St. William's Cathedral sa Lawag City. Ang debotong si Rosalie, mula pa sa Cavite, ikinamangha naman ang kalinisan ng mga simbahan. 10 years ago na yung nakalipas bago uli ako nakabalik dito. Ngayon with family yung talaga mga kapatid ko. Kasi first time ko nga pero tahimik sa lugar. Maganda. Talagang kumbaga nakaka-relax. Nag-alay naman ng Stations of the Cross prayer ang ilang deboto sa mga simbahan. Samantala, Chris, puspusan naman ang paghahanda para sa mga imahen at karosa para sa prosesyon ng Simbahang Katolika sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Payo naman ng simbahan sa mga deboto at turista na gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga Katoliko at mag-alay ng taimtim na panalangin ngayong Semana Santa. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. Pagtatanghal ng Grand Penitensya isinagawa sa Binmalay, Pangasinan. Sundan sa report. Nag-umpisa kagabi ang Grand Penitensya Pangasinan. Isa itong pagtatanghal o sinakulo kung saan isinasadula ang naging buhay, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Marami ang nag-abang sa palabas. Panata naman daw ito ng ilang gumanap sa sinakulo, gaya ni Alvin bilang Haring Herodes. Mas malagop from starting to end, napasumpal niya na binta pero na naninibilay ng Kristo paano da pinanira tapos imuling bimilay. Mapapanood ang Grand Penitensya Pangasinan hanggang Biyernes Santo, March 29, alas 8 ng gabi sa Binmalay Public Auditorium. Sa Kasiguran, Aurora, buhay pa rin ang tradisyon ng pabasa ngayong Semana Santa. Ito ang pakantang pagdarasal at pagbabasa ng Holy Bible. Ilang guro at senior citizens sa lugar ang nanguna sa pabasa. Anila, hindi dapat mawala ang ganitong tradisyon dahil pagpapakita ito ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa video, kita ang kumusyon ng dalawang lalaki na malapit sa mga nagtitinda sa barangay Madamba, Dingra, Ilocos Norte. Walang makalapit sa dalawa habang naghahampasan ng tubo. Hanggang sa mapahiga ang isa at duguan silang pareho dahil sa mga suntok at hampas ng tubo. Ilang sandali pa may naglakas loob na lumapit sa dalawang lalaki para sila awatin. Agad dinala sa pagamutan ng dalawa ng rumespondeng otoridad. Napag-alaman na may dati ng alitan ng dalawang tricycle driver dahil sa pasahero. Ayon sa PNP, nagkaayos din sila at tumanggi nang magsampa ng reklamo. Pero paalala ng otoridad, sa halip na unahin na mag-video at panoorin ng ganitong insidente, agad i-report sa pulis para maaksyonan. 74 anyos na tindera ng itlog sa Kalasyaw, Pangasinan na biktima ng customer na nagbayad ng peking pera. Narito ang report. Maliit na nga ang kita, na biktima pa ng kawatan. Ito ang sinapit ng 74 anyos na si Esther de la Cruz habang naglalako ng itlog sa bahagi ng barangay Mangkub, Kalasyaw, Pangasinan. Hinintuan si Lola ng lalaking sakay ng motorsiklo. Pinakyaw ng lalaki ang 6 na tray ng itlog. Nagbayad ng 2,000 piso ang lalaki at kinuha ang sukli na 500 pesos. Pero huli na nang malaman ni Lola Esther na peke pala ang 2,000 pisong ibinayad sa kanya. Nang nalaman kong peke yung pera, nang ibibili ko na sa kantin kasi nagugutom na kami. Nang babayaran ko na, hindi pwede ang pera niyo, peke, sabi nila. Mabilis daw nagtiwala si Lola sa suspect dahil maayos itong makipag-usap. Sa ngayon, labis ang panlulumo ni Lola Esther, lalo't inutang pa niya ang puhunan sa paninda. Sana po, hindi na niya gawin sa ibang tao ang ginawa niya kasi hindi makakaano siya ng ibang tao. At sana po, Diyos na ang bahala po sa kanya. Nakatakdang magtungo sa himpilan ng pulisya si Lola Esther para magsampa ng reklamo. Pinag-iingat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko hinggil sa paglipana ng peking pera, lalo na ngayong holiday. Dapat tandaan ang feel, look and tilt scheme para masuri kung totoo ang pera. Sasalatin natin yung pera, dapat mas magaspang kasi it's made of cotton and abaca. Sa look naman, titignan natin yung watermark, yung security fiber. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nasawi ang 16 anyos na atleta na si Nash de la Cruz matapos madaganan ng mukha ng soccer goalpost sa loob ng training ground sa isang universidad sa Lawag City, Ilocos Norte. Grade 11 student si Nash sa Kaawakan High School at nagsasanay sa long-distance track and field sa isang universidad. Magsisimula na raw sana ang kanyang training nang lumambitin siya sa soccer goalpost kaya ito bumagsak. Bagamat aksidente raw ang nangyari, umaapila ang kanyang ina kung sinong dapat managot sa sinapit ng anak. Ayon naman sa PNP, nangako ang universidad na tutulong sa mga gastusin. Sa official statement ng DepEd Schools Division of Lawag City, nagpatawag na sila ng debriefing sa mga manlalaro at coaches nang hindi na maulit ang insidente. Sinusubukan naman ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang universidad. 3.8 million pesos na halaga ng marijuana plants na nadiskubre sa isang taniman sa Aguilar, Pangasinan, sinunog ng otoridad. Nakaalerto, Claire Lacanilaw. Nabisto ng otoridad ang isang taniman ng marijuana sa bundok na bahagi ng Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Itinanim daw ang marijuana plant malapit sa mga taniman ng gulay. Kumpiskado sa operasyon ang aabot sa 19,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 3.8 million pesos. Ayon sa PIDEA, may kaugnayan ito sa kanilang mga nakalipas na operasyon sa bahagi ng Aguilar at Urdaneta, kung saan nahulihan ang mga sangkot ng kilo-kilong marijuana. Balikan nila to, malaking ano pa to. Agad naman na sinunog ang mga nakumpiskang marijuana matapos ang operasyon. Diba, kung saan na-operate natin last week, no, na umabot ng 19 na kilo, sasabi natin ng mga distributor na yung mga yon.
no, not only Pangasinan, but nearby provinces, yung kanilang area of operation. Patuloy ang investigasyon ng otoridad at pakikipag-ugnayan sa barangay kung paano nakalusot ang pagtatanim ng marijuana at kung gaano na ito katagal. Naaktuhan naman ang 2 menor de edad na binubunot ang mga tanim na marijuana habang isang sospek ang nakatakas. Nasa kustodiya naman ng MSWD ang mga binatilyo na edad 15 at 17. Magkakondak din po tayo, no, ng dialogue, especially sa mga barangay officials na nakakasakop sa area, no? Para po malaman natin bakit po nagkaroon ng ganung kalawak, kalaki na plantasyon ng marijuana doon po sa lugar na yon. At isa na rin po, aalamin po natin, no, yung may-ari ng lupain. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Simula bukas, pansamantalang ititigil ang road elevation project sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Ito'y para bigyang daan ng Semana Santa. Kasalukuyan kasing tinatapos ang riprap nito na itutuloy na lamang pagkatapos ng holiday. Samantala, simula rin bukas, ipatutupad ng DPWH ang 24-hour lakbay alalay. Naka-standby ang mga maintenance equipment sa mga kalsada para umalalay sa mga biyahero. Paggamit ng single-use plastic, hindi inirekomenda ng Ilocos Sur Tourism Office sa mga pupunta sa lalawigan. Alamin sa ulat ni Ivy Hernando. Tinatayang 80,000 na turista kada araw ang inaasahan ng Ilocos Sur Provincial Tourism Office simula Miyerkules hanggang sa Linggo. Pero kaakibat nito ang volume ng maiiwang basura. Kaya hiling ng pamunuan ng Tourism Office, huwag gumamit ng single-use plastic products. Kung bibili po tayo ng bottled water, let's make sure na i-refillan po natin siya, or mas maigi na magdala po tayo ng ating sariling lalagyanan or water container para hindi po tayo makapag dagdag ng burden sa ating Mother Nature. Magtatalaga raw ng Tourist Assistance Center sa mga strategic location na accessible sa mga turista. Sa Facebook page ng ahensya, makikita ang tourist attractions at kanilang schedule kung kailan at anong oras bukas sa publiko, maging ang mga simbahan para sa mga nais magbisita iglesia. Nagsagawa na ng inspection sa mga tourist attractions at accommodation establishments upang masigurong malinis at ligtas. Kaya noong March 18 hanggang March 22, nagpa-inspect po tayo at saka nagpa-monitor po tayo ng mga tourism-related facilities. Ilan sa mga accommodation establishments fully booked na hanggang sa April. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mas tumatag ang pananampalataya sa Diyos ng mga residente matapos daw itayo ang isang parokya sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang report. October 28, 1989 na ipinatayo ang Jesus the Nazarene Parish Church sa Barangay Dulag, Binmalay, Pangasinan. Dome o simboryo ang istruktura nito at sa loob makikita ang makukulay at natatanging disenyo. Kwento ni Ryan na kalihim ng parokya, German-inspired ang struktura na hango rin sa disenyo ng founders nito na mga German priest na una ring nagsilbing pari ng simbahan. Nung napansin po ng mga nauna po sa amin na lumalaki po yung debosyon ng mga tao na nandito sa aming parokya, ay nagpatayo po sila ng mas malaking structure upang sa ganoon ay kumasya po ang lahat ng mga devotees. Ang matatag na pananalig sa puon ang dahilan umano kung bakit nananatiling malakas ang 86 na taong gulang na si Lola Remedios. Madalas daw siyang sumasama sa prosesyon ng pista ng poon nung siya'y malakas pa. Hinihiling ko lang salamat sa Diyos na buhay pa ako. Buhay lahat kami ng mga anak ko, mga apo ko. Ang pagpapala mula sa pagiging deboto rin umano ang naranasan ni Ryan sa pagpasa niya sa licensure examination for teachers kahit hindi siya sumailalim sa review center at pinagsabay ang pagtatrabaho at personal na pagre-review. Bukod sa replika ng Poong Nazareno ng Quiapo, nakalagak din dito ang Santo Entierro,
at ang sinasabing first-class relic ng kahoy mula sa krus kung saan ipinako si Hesukristo. Naging special yung pagkakaroon ng parokya dito dahil nagsimula po kami sa maliit na structure ng ng parokya at dito po nakikita ang pagbubuklod-buklod ng bawat isa. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Planong pagpapatayo ng waste-to-energy power plant sa Sablan, Benguet, solusyon daw sa problema sa basura sa Metro Baguio. Narito ang report. Planong magpatayo ng waste-to-energy power plant sa Sablan, Benguet. Ang planta kayang magproseso ng 500 tons na basura sa isang araw at kayang mag-generate ng 15 megawatts na kuryente. Ang proyekto ay pangungunahan ng isang kumpanya, katuwang ang BCDA o Bases Conversion and Development Authority. Ilalaan ng proyekto para sa Metro Baguio o ang leased area na kinabibilangan ng Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Ang mga basurang makokolekta sa mga lugar na ito ang ilalagay sa makinang gagawa ng green power. Malaking tulong daw ito upang masolusyonan ang problema sa basura. Planong itayo ang proyekto sa 7 ektaryang lupain sa boundary ng La Union at Benguet. Pwede rin daw dalhin ang mga basura sa bahagi ng La Union at Pangasinan para mapunan ng kapasidad ng planta para sa operasyon nito kada araw. We are now working with the national permits so we can move forward with the waste-to-energy plant. The waste-to-energy plant will take roughly the 500 tons per day. Pero nilinaw ni Sablan Mayor Alfredo Dacumos na wala pang konkretong usapan sa planong proyekto. Pero pinayagan na raw nila ang kumpanya na magsagawa ng feasibility study para rito. Kailangan din daw na magsagawa ng konsultasyon sa mga residente, lalo na sa mga nakatirang katutubo sa lugar. Dapat daw na isaalang-alang ang pangkalahatang desisyon at impact ng proyekto, hindi lamang sa Sablan, kundi sa buong leased area. As of the moment, hindi naman masyadong gaanong problema ang basura natin. Pero habang tumatagal, dumadami ang tao, siguradong dumadami rin yung dumi natin. Kaya kailangan din natin. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Mga puno na mala cherry blossoms, agaw atensyon ngayon sa Quirino. Ating silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Sa panahon ngayon, malaki ang impluwensya ng Japan at Korea pagdating sa musika, pananamit at mga palabas, gaya na lamang ng K-pop at mga K-drama. Abay, mapapa-K-drama ka na rin kaya kung nasa Pinas na ang cherry blossom o sakura ng mga nasabing bansa? Sa Quirino, Ilocos Sur, nakuha na ng isang vlogger ang punong ito na halos mabalot na ng bulaklak ng cherry blossom. Ayon sa Provincial Tourism Office, tinatawag itong bulilising tree ng mga lokal. Pero they did their research at saka lumabas po yung talagang species ng puno po na yun na kung tawagin po ay Palawan cherry blossom. Hindi pa raw ito full bloom. Lumalabas raw ang maraming bulaklak sa buwan ng April at May. Ayon sa tourism officer, kusang tumubo ang mga puno ng sakura na magbibilang lang sa bayan. Ang possibility po niya ay dahil sa cold weather ng Quirino at yung possible migration ng mga birds from Palawan na dinala po nila papunta po dito sa may Quirino. Bukod sa bulilising trees na instant attraction ngayon, dinarayo rin ang Quirino dahil sa kanilang Sea of Clouds. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami
Ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.